Yo, 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 yo. Good morning, good morning. Today is October 13, Monday. Today is actually my training, 2-hour training. I'm just doing my warm-up. And then mamaya, dun ako sa mga tulay ng Intramuros probably. Dito lang ako sa Manila ngayon, so hindi muna ako lalabas ng Manila. Just a 2-hour biking. This is part of my training para mapalakas ang aking heart and lungs. Kasi eventually sasali ako sa mga endurance rides. Down. Dito ako sa Tayuman. And most likely didiretso lang ako ng Manila City Hall, I think. And then ikot lang ako doon, loop lang ako doon. Target ko yung Binondo Intramuros Bridge kasi may ahon doon eh. So I think doon na lang ako magpa-practice, maglo-loop. Tapos ikot doon sa Malacanang. Ikot-ikot lang ako doon until mabuo ko yung 2 oras. Yeah. Good morning, good morning. Dito na tayo sa Tutuban. Pag diniretso mo yan, puntang Divisoria Recto. Dito ako sa kaliwa. Pupunta akong Quiapo, tapos ikot ng Malacanang, tapos Intramuros. Doon lang ako mag-iikot-ikot. So ito yung Tutuban Center sa kanan. Naayos na naman, okay pa tong kalsada na to Ito yung sinasabi ni Vince Season na niya, tinatigil. Tapos kanan ako dyan, lusot ako ng Recto, tapos diretso akong Quiapo, tapos Malacanang. Yun, dito na ako sa Recto. Kaliwa lang tayo rito, diretso tayong Quiapo, diretso Quiapo, tapos kanan doon papuntang Malacanang. Sarap. Dito na ako sa Quiapo. Yung kanan na to papuntang Quiapo Church yan. Didiretso lang ako, tapos dun sa may Mindiola kakanan. Yeah, traffic. Dito na ako sa Mindiola. Kakanan ako dito. Puntang Ayala Bridge. Ayan, Mindiola. Kakanan ako dito. Buti may bike lane dito. Sana sa lahat ng kalsada sa Maynila, lagyan nila ng dedicated bike lane para maengganyo ng mga tao na magbisikleta. Pagbibisikleta, isang malaking solusyon sa health, di ba?
mababawasan yung gastos natin sa healthcare ng mga Pinoy kung lahat tayo ay nagbibisikleta, lahat tayo ay nag-exercise. It helps. Pinapatibay ng pagbibisikleta yung heart and lungs mo, and then pinapaganda rin yung mood. You know, ngayon uso yung mga mental disorder. Cycling is a good way to actually cope up with those disorders. Katulad ko, diagnosed ako ng general anxiety disorder. Paminsan-minsan inaatake ako ng panic, yung tinatawag na panic attack. Nakakatakot kasi para kang mamamatay. Cycling is my way of coping up with that stress. Kaya kapag may mga bike lane sa kalsada, ini-encourage natin ang tao na magbisikleta kasi safer yung daan. Safe yung mga daan natin for cyclists pag may mga dedicated bike lanes. Katulad dito, may mga bike lanes nga, pero tingnan mo, may mga manholes naman. Ang hirap din. Tingnan mo, ito oh. I think gayahin natin yung Bonifacio Global City, BGC. Meron din ng Quezon City actually. May mga magandang program sila for for cycling. So sa unahan is Ayala Bridge. Malacanang na yan dyan. So dito lang ako siguro maglulup. Akyat-akyat lang ako sa mga tulay na to. Tapos doon mamaya sa Binondo, Intramuros Bridge. Anyway, naka zone 2 naman ako ngayon, so chill ride lang, chill lang na training. Zone 2 training siguro to ngayon. 2 oras na zone 2. Zone 2, zone 3. Nakakita tayo dito sa Ayala Bridge. Alright, Ilog Pasig. Dito na rin ang Malacanang. So dito tayo sa Taft Avenue. Kanan tayo dito. Ito papuntang City Hall, Manila City Hall. Doon tayo. Pasok tayo sa Manila City Hall. Akyatin natin yung tulay. Tapos ikot ulit. Ingay ng jeep, kakarera pa. Ito yung delikado sa cycling din eh. Ang mga jeep na to, wala pa kundangan. So itong kanan is the Manila City Hall. Okay. Manila City Hall. Akyat tayo dito.
150. Sarap. Diyan sa unahan, ano ulit yan? Quiapo. Sarap. Pumalo yung heart rate ko ng 150. Ito yung kaliwa ko is the Jones Bridge. I mean Binondo Intramuros Bridge. Ha! So ito is Avenida. Ha! So ikot ulit. Ganito lang hanggang mabuo ko yung 2 oras. Ganitong loop lang. Ito is Quiapo. Diretso mo yan, Quiapo Church yan. Kaliwa na ako dito, tapos kanan ulit ang recto. Tapos same ulit yung loop. I know delikado tong loop na to, tong mga lugar na to. Hindi siya masyadong safe for cyclist. Pero one thing's for sure, aware ako sa palibot. So awareness, dapat yung safety mo, alam mo din, priority mo yung safety mo above all else. So dapat aware ka lang sa mga nakapalibot sa iyo at wag kang mainit ang ulo pag nasa kalsada ka. Alright, diretso ako. Pagdating ko ng recto, kanan ulit. Tapos same loop ulit, same thing. Ikot lang. Haha. Iniba ko naman yung loop ko. Dito na ako sa sa Rizal Park, sa Luneta. Doon naman ako pupunta sa Quirino Grandstand. Mukhang mas safe doon eh. Itong kanan na to, Luneta to. Diretso lang ako. So Luneta Park, itong nasa kanan. Tapos Ross Boulevard naman yan sa unahan. Pwede ako kumanan dito. Doon ako sa Quirino Grandstand magbisikleta. Kaliwa is kilometer 0, Quirino Grandstand. Sa kanan naman is Luneta Park. Kaliwa ako dyan eh. Pero mahirap kumaliwa, daming sasakyan. Diskarte na lang tayo, diskarte. Pwede bang kumaliwa? Pwede, kaso hindi ako mahirap akong makapasok. Bibilis. Ayun na. Tapos yellow pa. Agoy. Ayun na, pula na. Na lang. Alright. So, dito tayo sa Manila Hotel. Itong kanan is Manila Hotel. And then itong diretso, itong kaliwa is Quirino Grandstand.
famous Manila Hotel sa kanan. At least kahit pa paano mas safe dito sa kalyeng to kasi wala masyadong sasakyan kumpara doon sa ikot-ikutan ko. Puta, daming jeep, balasubas. At least dito, ito, maluwag. So safe ka rito magbisikleta. So I think pwede na ako dito. Marami ding mga athletes ang nagtitraining dito eh. Katulad na ito, mga athletes ng rowing. Dito sila eh. Dito sila nagtitrain din. Alright. So Manila Ocean Park pala sa kanan. So dito na ako. Mas safe. Kaso patag naman tong lugar na to. Mas gusto ko mag-train yung may ahon para at least kahit pa paano nare-replicate yung mga lugar sa Pilipinas na may mga elevation. At saka minsan pag may ahon mas lumalakas ka kumpara sa patag. But anyway, a workout is a workout regardless. Alright, so ikot. Ganyan lang. Oh, come on. Lubak. Hindi pa ako nakapasok dito sa Manila Ocean Park. Ano kaya meron dyan? Ah, ito, Harbor View. Anong meron dito? Pasukin nga natin tong lugar na to. Here open, Harbor View. Merong view ng seaside. Merong view ng Manila Bay. Ayan oh. Ha. Alright, ganda pala rito. Tingnan nga natin. Okay. Let's see. So, alright. Okay naman pala dito. Maganda pala dito. Let's see. Alright. Malalim din dyan, bossing? Babaw lang? Ay, hindi ko may plastic na po. Ganda. May namimingwit pa dun Tsaka may sumisisid. Nanguha ng isda. Nice. Hindi naman pala ganun kadumi ang Manila Bay. Medyo malinis naman ng konti compared sa dati. Okay. Let's go.
Nice, may magandang lugar pala dito. May mga batang naliligo din. May mga namimingwit. Nice. Mga naliligo din sa dagat. Nice one. Yun. Dito na lang ako naglo-loop sa Quirino Grandstand, Luneta. Kilometer 0 sa right. Kailangan mandatory kapag cyclist ka, kailangan may picture ka dyan. At saka kadalasan kapag nagkakayayaan ng long ride, kilometer 0 parating tagpuan ng madaling araw. Para yun, dun talaga kayo sa starting point. Kilometer 0. Ikot ulit dito sa Quirino Grandstand. Nice. Whew. I guess that concludes my Monday morning cycling workout. So 2 oras na bisikleta. I burned at least 700 calories. 700 to 800 calories. So I think that's enough for the day. Bukas naman, and then Wednesday will be my rest day. Then Thursday, Friday, Saturday is my long ride. So yun ang training schedule ko. Bakit nga ba ako nagtitraining? It's because pinapalakas ko yung heart and lungs ko para sa mga pupuntahan ko. Balak kong hopefully may ikot ang Pilipinas gamit ang bisikleta. Kasali din ako sa mga endurance ride kapag meron. So yun, nagte-training ako doon para sa mga ganong bagay, and hopefully maging active yung katawan ko. And also, this is one way of coping up sa aking generalized anxiety disorder. It's a good thing to relieve the stresses in life, yung cycling. Alright, I think this concludes my Tuesday training. I-upload ko sa YouTube para at least yet paano nakikita ako. Nice one. Thank you, thank you.